Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Agos Balita. Ayan. Pahayag ng isang kongresista at pahayag ng Senior Associate Justice Marvic Lunen. Magkaiba ang pananaw. So, alin ang mas kapanipaniwala? Tungkol ito sa RA 9851. Na sinasabi na pwede nang arestuhin kahit sino. Basta may ICC warrant of arrest, bato arestuhin. Dahil sa bisa ng 9851. Ito, ang pahayag ni Representative Zamora, isang abogada. Sabi niya, dahil sa RA 9851, valid ang ICC warrant at ang pagtulong sa pagtago kay Bato ay obstruction of justice. Kaya atat na atat sila na maaresto na si Bato. Kasi kung naaresto sana nila si Bato, wala sanang kudita sa Senado. Ngayon, dahil abtik si Bato, kayanan niyang takbuhan ang mga NBI agents. O ngayon, iba na ang liderato sa Senado. O ngayon, kabado na itong mga kongresista. Talunan na sila sa impeachment trial ni Bibi Sara. Ano naman ang sabi ni Senior Associate Justice Marvic Lunen? Sabi niya, ang RA 9851 ay hindi domestic version ng Rome Statute. At hindi nito dala ang lahat ng ICC powers at procedures. Ano ibig sabihin? Sa ibang mga pahayag, kasi ito parang argumento ito ata ng, I think sa Supreme Court, oral arguments. Ang kausap, ang exchanges of arguments, between Attorney Bagares and Justice Lunen. Sinasabi nitong Attorney Bagares na pwede ang ICC is another layer of court in the Philippines. Ganun ang sinasabi niya. So ang tanong ni Justice Lunen is it dahil daw sa RA 9851 ang ICC ay pwede na daw makialam sa Pilipinas kasi nga ni-recognize daw ng RA 9851 na ang ICC is another layer of court sa Pilipinas. So, tanong ni Justice Lunen sa abogadong Attorney Bagares is it written in the law that ICC is another court in the Philippines? Anong sagot ng abogado? It's only implicit, Your Honor. Implicit. Walang klaro. Kaya dito, ito lang naintindihan ko na ang ICC, hindi niya dala lahat ang powers niya sa Pilipinas nang dahil lang sa isang RA 9851. Ang paliwanag ni Justice Lunen is ang mga lawmakers, senators and Congress, kinopya lang daw ang mga crimes na nakapaloob sa Rome Statutes. Kinopya niya ibang crimes. Kaya lang, ang buong sistema ng ICC ay hindi naipasok sa RA 9851. Ibig sabihin, hindi another layer of court ang ICC sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ni Justice Lunen na aking nantindihan. Kaya nga, magkakaiba ang sabi ng Congresswoman Zamora, isang abogada,
Ganon din ang sinasabi ng Solicitor General doon sa petisyon na isinampa ni Senator Bato sa Korte Suprema na pwede nang arestuhin si Bato nang dahil lang sa na RA 9851. So ngayon, hinihintay natin ang desisyon ng Supreme Court. Hopefully, lalabas na anytime para ma-resolve na ang kaguluhang ito o impasse o basta medyo naguguluhan pa. Hindi na daw kailangan ng warrant of arrest. Diretso aresto. Warrant of arrest ng local court ang sinasabi ko na mabuti na lang ang ating DILG PNP. Medyo I think it's God's providence dahil ayaw i-enforce ng DILG PNP yung warrant of arrest ng ICC. Nakakapagtaka. Kaya ang nag-i-enforce is NBI. Dahil sa NBI nag-enforce with Trillanes, napalpak sila. Kaya, dahil napalpak sila, nakaboto si Senator Bato sa kudita, at ngayon, nakatakas ulit siya. So, sana lalabas na, hindi na magtatagal ang desisyon ng Supreme Court at ipagdasal po natin. Ako, opinion ko lang ito. Sa nakikita ko, ang ruling ng Supreme Court nito is kailangang dumaan muna sa local courts ang ICC warrant of arrest. Kasi yun ang sinasabi sa Rome Statute. Article 59 ata yun. Na kung may warrant of arrest na darating sa isang bansa, yung warrant of arrest na yun is dapat ang mag-decide ay ang competent local authority. Hindi siya automatic. Yun ang sinasabi ng Rome Statute. Ito namang mga pro RA 9851 na hindi na. Diretso aresto. Kaya ito, nagkakagulo tayo sa interpretasyon. Kaya, the chief arbiter is Supreme Court. Lalabas na anytime from now. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa tagaan na muugiro. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Wala ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyod ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So, igo ra dangamo giipalit sa makaon. So taman ra gid ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oh, So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon?
kung kuan mag-ulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita rami sa dili gag katuluan. So didto lang mo. Hmm, So dili mo makatulog og tarong. dili sa Ginoo sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat. Sa